Hello everyone! Today is the day that we are waiting for. Gusto ko lang i-share ang aming trip to Uzbekistan. So ngayon nga ang aming flight at narito kami ngayon sa Abu Dhabi Airport. Matagal-tagal din ang aming hinintay para sa trip na ito and naghahalong kaba at excited ang aming nararamdaman ngayon. Almost a year din bago nasundan ang aming last trip to Armenia. Kaya naman hindi na kami makapaghintay na lumapag ang eroplano at muling maramdaman ang lamig na manunuot sa aming mga kalamnan. Shopping! Welcome to Tashkent! So this time nga ay naghihintay na kami ng aming bagahe dito sa Tashkent Airport kasabay ang aming pag-withdraw ng pera ayon sa currency ng Uzbekistan. So ang tawag sa pera ng Uzbekistan ay som. Gusto ko lang sanang i-advise na mas magandang magdala kayo ng dollar kaysa sa dirhams kung pupunta kayo ng Uzbekistan. So nagpapalit nga pala ako dyan ng $200 which is equivalent to 2 million som. 2 million. Nepo baby. Pagkatapos nga namin makakuha ng aming mga bagahe at makapag-withdraw ay tumungo na kami sa aming next destination. After kasi ng aming arrival ay dapat diretso kami sa train station dahil nakabook naman kami ng train travel at 4 PM from Tashkent to Samarkand. Pero sa hindi inaasahang pangyayari at medyo nalit na rin kami ng paglabas ng airport, sa kasamang palad na iwan kami ng train. And sa pag-enjoy namin magbili ng mga milyon-milyones. For the first time naging milyonaryo ako. Yes po, tama po ang inyong narinig, naiwan po kami ng train. So ayun nga, wala naman kaming magawa kundi ang kumain na lang ng biskwit habang pinag-uusapan ang sunod na gagawin. Isa pa din sa naging problema namin dito habang narito kami sa terminal ng train ay yung wala kang makausap na marunong mag-English. Yung ultimong kahit information desk ay wala kang makuha dahil hindi talaga sila marunong mag-English. Since ang next schedule ng train ay kinabukasan pa, napagdesisyon na namin na kami ay mag-taxi na lamang. Pasakay na nga kami ng taxi nito and mararamdaman mo talaga yung lamig. Sobrang lamig dito sa labas kasi hindi tumitigil yung snowfall. So dahil first day ay hindi namin ininda yung lamig, bagkus ay in-enjoy namin yung snow. Hindi mo ako kumuha ka ng ganyan. Ang lalim. Kumuha ka malalim. Ano ba? Ito na nga yung time na nagbabiyahe na kami through taxi and lingid sa kaalaman ng iba na ang aming biyahe ay 9 hours from Tashkent to Samarkand. Yes po, tama po ang inyong narinig. 9 hours po ang aming biyahe. Kung umabot man po kami sa train ay 6 hours naman ang aming biyahe. Well, at least iba-iba ang upo doon sa train kaysa sa taxi. So after 7 hours na walang tigil na biyahe ay huminto muna kami dito sa isang restaurant para makapahinga ang driver, makakain at makaihi. And kung mapapansin nyo ay wala pa rin tigil ang snowfall. It's been 10:30 in the evening, pagod at puyat na ang tanging hiling ay makarating na sa hotel at makapagpahinga. Bago nga kami magpatuloy sa aming biyahe ay kinuhanan ko muna itong snowfall na sobra akong na-amaze at nagandahan. Yung dating napapanood ko lang sa TV ay nararamdaman at nahahawakan ko na. Kaya naman kahit ilang oras na biyahe pa yan, go! Kaya naman ipinagpatuloy na namin ang aming biyahe na may nalalabi pa kaming 2 hours para makarating sa aming hotel sa Samarkand. And finally, after very long drive, narating na namin ang Samarkand. Sobrang thank you kay Manong Driver na naghatid sa amin for 9 hours dito sa aming hotel. Safe na safe, wala kaming galos na nakarating. Sa totoo lang mga kaibigan ay hindi biro yung 9 hours na biyahe sa taxi. Kung meron nga lang biyahe ang eroplano ay baka nag-eroplano na lang kami. So this time, ito na nga yung hotel na aming binook dito sa Samarkand for 2 days. Malaki ang pagkakaiba kung ikukumpara mo sa mga hotel sa Dubai. Sa disenyo pa lang ay parang napaka-old style. Sa bawat room naman pagpasok mo mayroong 2 bed, isang single at isang married. Charot! May cabinet, may table, may TV, may aircon, may heater. Of course, may banyo, may shower, may lavatory, may bowl pero walang bidet. Then next day, after nga naming makapagpahinga ay bumaba na kami dito sa pantry or kitchen ng hotel para kumain ng breakfast. By the way, ang pangalan pala ng aming hotel dito sa Samarkand ay Hayati Hotel. And ang kanilang call time for breakfast is 7 in the morning. So kung mapapansin nyo habang papunta kami ng dining area ng hotel, ay balot na balot pa rin kami kasi ito kasing area na ito ng hotel is butas ang gitna. So yung lamig at saka yung snowfall ay pumapasok dito. So ito na nga yung kanilang dining area. Kung mapapansin niyo ay napakaliit lang nito. Meron lang siyang 4 na table. But because hindi naman siya yung napakalaking hotel and hindi naman napaka-crowded, kaya naman hindi napupuno yung kanilang dining area. So ang kanilang breakfast nga dyan ay cheese, tomato, cucumber, ham at 2 klaseng type na parang samosa na may palaman na vegetable at yung isa naman ay meat. Pero yung instant noodles at saka rice ay bit-bit
init namin. Syempre naman hindi mawawala ang napakasarap at napakainit na kape na talaga namang bagay na bagay sa taglamig. So makatapos nga kami na makapag-almusal ay nag-warm up muna kami din sa labas. Dahil ito na nga ang aming first day ng pamamasyal dito sa Samarkand. And yes mga B, andito na kami sa Samarkand Park. Ang totoo malapit lang po ito doon sa aming hotel. Lumakad-lakad lang kami hanggang sa makarating na kami dito sa park. At kung mapapansin nyo, dito pa lang is talagang ang saya-saya ko na. Talaga namang nag-uumapaw ang aking kaligayahan at para bang bumabalik ako sa aking pagkabata. Hindi ko lubos akalain ako yahantong sa garning pangyayari. Super sarap sa feeling, yung lamig, talagang nararamdaman ko na totoo talaga ang snow. We are here at Samarkand Park. Ah, di ba? Ang ganda! Parang ako nasa London. Pwede ba dito? Oo, padulas ah. Tayo sa kabila. Kaya naman talagang hindi ko mapigil ang aking sarili sa pag-video dito sa snow. Taray! Lamig! Nariningan hindi na nga kami nakalayo at di na lang kami nagpaikot-ikot sa Samarkand Park. Ganda! Dahil nga naman talagang di ni palaang ay busog na ang aking mga mata. Super beautiful! Gusto ko lang din po sanang ipaalala sa mga gustong bumisita sa Uzbekistan na ang paninigarilyo po sa anumang public area ay mariin pong ipinagbabawal. Confirm and tested na po ito dahil ang inyo pong yours truly at isa sa aking kasama ay napagmulta ng humigit kumulang 500,000 som sa kadahilan ng kami po ay hindi sinasadyang nakapanigarilyo sa mismong park. Hello! Tapos nga ang ilang oras namin paglalamyarda dito sa park ay dumiretso naman kami sa isang restaurant upang kami ay makapag-dinner na. And hindi naman kami nagkamali ng aming napuntahan dahil masasarap naman ang mga pagkain na ihain sa amin. So dahil na din sa pagod na ang bawat isa ay minabuti na lang namin na bumalik na ng hotel upang doon ipagpatuloy na ang aming pagpapahinga sapagkat kinabukasan ay next destination na naman tayo. Kaya naman see you in part 2!